Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So ito, magko-comment tayo dun sa nangyayari nga about sa BICAM. So, wag tayong magpapaligaw ha, kasi itong mga nasa tuwad ko ay kinukuha yung atensyon nyo kay Colonel Grijaldo sa mga kabalastugang ginagawa nila dyan sa kanilang hearing na walang kwenta about sa EJK. So, wag kayong magpapaligaw kasi ito ha, pansinin nyo, binuli-buli nila at binalahura at kung ano-anong pinagagawa kay Colonel Grijaldo kasi nga hindi nila makuha yung sagot na gusto nila at palusot ng palusot itong si Abante at saka si Dan Fernandez. Pero wag tayong magpapaligaw kasi merong isang mas malaking problema, and that is the anomaly sa budget ng Pilipinas ng 2025. At yan ay yung mga may blanco na amount of money sana na ilalagay dyan sa BICAM, okay? So wag kayong magpapaligaw, 'di ba? So 'di ba nakita nyo ba tama yung sinabi ni BP Sara noon na kahit na ano pang pag-explain niya o ipagtanggol yung budget ng Office of the Vice President ay wala rin mangyayari kasi nga 2 tao lang ang nagdidesisyon sa pera ng taong bayan. At eto nga, totoo nga, nangyayari na nga. At tingnan nyo naman, merong nag-fill in the blanks dyan sa BICAM. So yan ay malinaw na pagnanakaw talaga ng pera ng taong bayan. Alam na natin dati yan na itong si Bangag at itong si Tambanakaw ang pasimuno sa mga dekwata ng salapi ng taong bayan. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa kasi alam naman natin na nasa dugo ni Bangag ang pagiging mandirekwat ng pera ng taong bayan. Kasi yan, nakalagay nga yan sa Guinness Book of Record yung Marcoses dahil sa kanilang pagnanakaw sa history ng Pilipinas at sa pinakamaraming ninakaw as a government official. Yan, nandyan sila sa Guinness Book of Record. Hanapin ko yan at ipopost ko yan sa Facebook ko sa RJYC Vlog din. So, maging mas matalino tayo kasi nakita nyo yung ginagawa nila, 'di ba? Parang itong si Abante, napakasama ng ugali, 'di ba? Sabi pa niya, wala raw sa pagmumukha niya ang mag-coerce. Bakit nakikita ba yan sa pagmumukha? Ito nga si Abante, 'di ba? Mukha na nga siyang magkukurse, mukha siyang di gagawa ng tama at ugali pa niya. So tinernuhan niya, hindi lang nasa mukha, nasa ugali din, nasa personalidad din. Pareha sila ni Dan Fernandez. Si Dan Fernandez may itsura, pero ngayon wala na siyang itsura, itsurang tae na siya. Dahil sa pinagagawa niya. Kasi kahit gaano pa kapangit o kagandang lalaki ka, kung pangit ang ugali mo at masama kang tao, pangit ka pa rin sa paningin ng taong bayan. Okay? So yan. So wag tayong magpapaligaw at sana nga ay gawin na ng mga si Congressman Ungab, gawin na niya yung dapat niyang gawin para magawa legally yung mga kailangan nilang gawin para may managot dyan sa anomaly sa budget ng Pilipinas. Okay? So wag kayong magpapalinlang sa mga taong akala mo ay hindi gumagawa ng kamalian. Dahil yung mga yan, especially itong si Bangag, kung ano-anong pinagsasabi niya na hinahanapan pa daw ng budget, yung mga nawalan ng budget, whatsoever. Kahit anong gawin nila, hindi na nila mapapalusot yan. The fact na nakakuha ng copy ang UNTV sa Senate, nakagaya rin ng copy ni Congressman Ungab, pare-parehas sila ng copy at pare-parehas nga na may blanco. Kahit na binura pa ng UNTV yon o pinabura sa kanila, kumalat na yon. Meron ng mga copy ang taong bayan. So, kailangan nilang ipaliwanag yan bakit may ganun, right? So, wag tayong magpapalin lang at maging mas matalino tayo. At, ayan, na-vindicated na si VP Sara dahil totoo yung sinabi niya noon sa ginagawa nila na iba yung sa BICAM at pagdating sa AGAA ay nadadagdagan. O, 'di ba? Tapos kung ano yung nasa BICAM at ano yung hiningi ng Office of the Vice President, yun lang yung ibibigay sa kanila. Tapos yung sobra, saan napupunta? Yun ang malaking katanungan. Saan napupunta? So, pansinin nyo na kung sino talaga ang number 1, number 2, number 3 at kung sino-sino pang magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan yung mga, ang dami-dami nilang nagiging ari-arian, ang dami-dami nilang mga relo, mga Rolex, mga mamahaling gamit at mga ari-arian, bahay, kotse na
magkano lang naman ang sahod nila, right? So, wag tayong magpalinlang. Kailangan maging mas matalino tayo, okay? Kasi, kung hindi kayo magiging mas matalino, gagawin yan paulit-ulit. At dapat nagsasalita tayong lahat. Nagsasalita kayo kung anong ginagawa nitong mga tao na to. Dahil pag hindi kayo nagsalita, mas lalong magkakagulo. 'Di ba? Mas lalong paulit-ulit yan hanggang 2028, gagawin nila yan sa pera ng taong bayan. Huwag na kayong pumayag, kayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Huwag na kayong pumayag na paulit-ulit nilang gagawin yung ginagawa nila ngayon. Kailangan managot ang dapat na managot at makulong ang dapat na makulong sa pagnanakaw nila sa taong bayan. Pagnanakaw nila ng pinaghirapan ng mga nagtatrabaho, nagbabayad ng tax. Okay? Huwag kayong papayag na walang mangyayari, na walang mananagot. Especially, dapat mapatanggal na rin yung si Bangag. So, gawin nyo lahat ang dapat nyong gawin. Okay? Again, this is RJYC Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. I'll talk to you again later. Goodbye.